So good day to anyone who is watching this. My name is Jorose Cabusas and this is my report in modern physics, which is radioactive dating. I'm from BSC3A. My name is Joros Cabusas. Objectives. This presentation explains the concept of radioactive dating, how it works and why it is important in science, particularly in understanding the age of natural materials. So what is radioactive dating? Radioactive dating is a scientific method used to determine the age of materials by analyzing the decay of radioactive isotopes within them. So I will explain it in Bisaya. Ang radioactive dating usa ka scientific na pamaagi like gamit na ginagamit aron may bal-an ang edad sa usa ka butang pinaagi sa pagtan-aw sa mga decay sa radioactive isotopes. Tapos ang radioactive dating sab ginagamit sa science aron may bal-an kung unsa nakatigulang ang usa ka butang sama sa mga bato, fossil or karaang butang. So yes, mao na ang radioactive dating. So next, why dating is impossible. So radioactive elements are unstable and naturally decay over time at fixed unpredictable rates, allowing scientists to measure elapsed time. So ang radioactive na mga elemento dili stable sila. So this is in Bisaya na mao nga sa natural na pamaagi magkunhod mudunot kasi di kaya mo. So ang natural paagi nga mo decay ang usa ka material sa paglabay sa panahon. Kining ilang kanina pag-decay nila kay maong klaro klaro nga rate mao ning magamit sa mga scientists na isip orasan aron masukod kung pila na ka panahon ang nilabay sukad sa napurma ang usa ka butang. Next is radioactive isotopes. Isotopes used in radioactive dating include carbon-14 for organic materials and uranium-238 or potassium-40 for rocks and minerals. So sa radioactive isotopes, sa radioactive dating, lain-lain ang klase sa isotopes ang ginagamit. Depende sa butang nga gisukod. Ang carbon-14 kasagaran gamit sa mga butang like buhi sa adto nga sama na buhi sama sa mga tanom, hayop o karaang kahoy. So mga buhi siya na organism. Samtang ang uranium-238 o potassium-40 gamit sa sa mga edad or sa edad sa mga bato o minerals na milyon ka tuig na ang edad. So, half-life as a clock. Because half-life does not change, it serves as a natural clock to help scientists estimate the age of objects accurately. So, tungod kay ang half-life dili mo bago, magamit ni as like natural nga orasan nga nagatabang sa mga scientists sa pagbana sa edad sa usa ka butang. Pinaagi sa pagkaibalo sa kung unsa nakadugay ang half-life. Mababayolan nila kung pila na kapanahon ang nilabay. Carbon-14 dating. So carbon-14 dating is commonly used to date once living materials such as bones, woods, and shells up to about 50,000 years old. So ang carbon-14 dating is kasagaran ginagamit sila sa paghibalo ba sa edad sa mga butang mga buhi pa sa adto na panahon sama sa bukog, kahoy or mga shell sa like mga clams ba. So effective ni sa mga butang hangtod mga 50,000 na tuig pa ang edad. So naay limitasyon siya. So how carbon-14 dating works? Living organism absorbs carbon-14 while alive. After that, absorption stops and carbon-14 decays, allowing age determination.
So sa kung buhi pa ang usa ka organism, padayon nimo suyop og carbon 14. So padayon siya mo suck up sa carbon 14. Tadihang mamatay na siya, maunong ang pag-suck up sa mga carbon 14. Pinaagi sa pagsukod sa sa bilin na carbon 14, mahilan sa mga scientists ang edad sa usa ka butang. Rock and mineral dating. Uranium and potassium dating methods are used for very old rocks, helping scientists determine the age of Earth and geological events. So, among pangagi sa uranium o potassium dating gamit sa paghibalo sa edad sa daang mga bato. Tungod kay taas ang ilahang half-life. Sa ilang half-life at ang gingon na. So, makatabang ni sa mga scientists sa pag-ila sa edad sa yuta o sa mga dagkong panghitabo sa geology, like sa pagbuto sa mga bulkan or paglihok sa mga yuta. So, simple age estimation. If a sample has overgone 2 half-lives, only 1/4 of the original radioactive materials remain, indicating the time has passed. So, if ang usa ka butang nakaagi og 2 ka half-life, usa na lang ka 1/4 sa original nga radioactive material ang mabilin. So napasabot ani nga mas taas nga panahon ang labay sukad na porma or napatay ang butang. So importance of radioactive dating. Radioactive dating helps scientists study Earth's history, archaeological artifacts, fossil and major geological changes. So ang radioactive dating is makatabang sa mga scientists sa pag-understand sa world, like sa mga yuta or sa mga karaang gamit nga nabibilin sa mga gamit nga archaeological items like that, o sa mga fossils o sa dagkong kausaban sa mga yuta sa paglihok sa mga bato tungod sa pagbuto sa bulkan. So limitations. Radioactive dating is effective only within specific time ranges and requires accurate assumptions about initial conditions. So, ang radioactive dating is epektibo lang ni sa sulod sa pila ka millennials or years sa panahon. Og nagkinahanglan sa tarong nga mga assumptions bahin sa original nga conditions sa sample sama sa kadaghan sa radioactive elements na sinugdanan. So yeah. Summary: radioactive dating uses predictable radioactive decay to measure the age of materials and play a vital role in modern science. So yeah, that is the summary. And thank you for listening to this video. My name is Jose Cabusas, and goodbye.